Ang sabi pa ng Diyos sa Biblia, sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Walang labis, walang kulang. Deuteronomio, Kapitulo 12, na ang talata ay 32. Ano ba ang nabanggit sa Biblia na sinabi ng Diyos na kaparusahan para sa mga taong gumagawa, nagpapahalaga at sumasamba sa mga rebulto at imahe? Ang nakatala sa Biblia, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutupad sa mga utos ko, kung ipagwawalang bahala ninyo ang aking mga kautusan at di ninyo tutupdin ang lahat kong mga utos, kung sisirain ninyo ang aking tipan, bigla akong paghahariin sa inyo ang takot, darating sa inyo ang lagnat at piste, manlalabo ang inyong paningin, hindi kayo makakakain. Hindi inyo pakikinabangan ang inyong mga tanim, pagbagat kakainin ng inyong mga kaaway. Kung sa kabila nito'y hindi pa rin kayo makikinig, itong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng ulo. Hindi ko kayo bibigyan ng ulan at matitigang ang lupa. Magdadahog kayo ng pagkain, ano ba't iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Ang pagkain unti-unting irarasyon sa inyo at hindi kayo mabubusog. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod, pati ang mga santuaryo, at di ko pahahalagahan ang mga handog ninyo. Maiiwang nakatuwangwang ang inyong lupain, at ibubuho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, makapagpapahinga ng lubusan ang mga lupain, at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Levitico, Kapitulo 26, na ang mga talata ay 14 hanggang 43. Ang tanong, mayroon pa bang pag-asa ang isang tao na makamtan niya ang kapatawaran ng kanyang dakilang lumikha sa pamamagitan ng kanyang pagtalikod sa mga rebulto at imaheng nililid at gawa-gawa lamang ng tao? Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng isang masama. Aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, na ang mga talata ay 21 hanggang 23. Ang sabi ni Propeta Moses, at sa lugar ng pagtatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa Diyos-Diyosang kahoy at bato, mga gawa ng tao. Sila'y hindi nagkakikita, nagkadirinig, nagkaaamoy, ni nagkakakain. Magkagayon pa man,
Masusumpungan ninyong muli ang Panginoon kung siya'y buong sikap at taimtim ninyong hahanapin.